Kumusta? This is Bon and welcome to Boncast. And today guys, I'm very excited kasi ang ating guest for today sa ating studio is no other than the former lead vocalist ng River Maya. And he's also the Voice Season 2 finalist. Tawag ng Tanghalan Celebrity Edition first runner-up, no other than an entrepreneur now, Mr. Jason Fernandez. Alright. Welcome. Yes. Magandang umaga, hapon, gabi, madaling araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. And also, Jason, thank you for joining me to our premiere episode. Well, thank you for having me. Maraming salamat. Yeah, it's my pleasure. Maraming salamat. Alam mo, Jay, actually, this is a very special episode kasi syempre, ikaw ang unang-una kong guest. Oo nga. Ako, salamat. Unang-una kang guest sa show. So, unang-una sa lahat, ano ang naging decision mo bakit pumayag ka magpa-feature sa podcast? Ako, alam mo sa trabaho ko, sa industriya ko, sa kahit saan naman pag may kumatok na oportunidad, 'di ba? At nakikita mo naman na nako, maganda tong opportunity para maipakita ko sa tao kung ano yung ginagawa ko. Lalo na sa trabaho ko, laging yung mga mata, 'di ba? Kung ano yung ginagawa mo, nakaabang. So, siyempre, nung inimbitahan ako, why not? That's good kasi at least ngayon parang kailangan mong i-expand yung horizon mo. Yes. At lalo-lalo na bagong negosyante ako. Yun nga So, lahat ng pwede kong isalpak ng produktong meron ako, gagawin ko. Diba? Tsaka yun din kasi yung purpose ng show. Yung show na to is ginawa para i-promote at ipakilala ang storya ng mga taong nagsisimula sa negosyo or even yung mga successful na influencers or mga celebrities na nagbigay ng marka sa industriya. Pero sa akin, parang pinaka-importante yung makilala nila yung mga taong nasa likod ng bawat negosyo. And ayun nga, napakasaya ko kasi ikaw ang unang-unang guest natin tonight. Pero ngayon, syempre pag-uusapan natin kung ano yung negosyo mo. Pero bago ang lahat, ang unang tanong ko sa'yo, para sa mga audience din natin, for the benefit of Nakabahan our ako Huwag kang kabahan, ano ka ba, syempre. Biglaan to wala tong walang the usual na. Wala kaming script. Na parang may mga questionnaires bago. Wala. Ang siguro ang importanteng malaman ng tao, sino ba si Jason Fernandez? Ilang oras ba tayo rito? Mahaba Well, si Jason Fernandez, sa kasalukuyan ba ngayon? Yeah, sino ba siya? Si Jason ay isang musikero, isa rin akong composer, arranger, music producer. Yeah. Gumagawa rin ako ng mga awitin para sa ibang tao, sa mga brands. At yung mga gigs, 'di ba? Lahat ng linya ng sining na kaya kong gawin, pinapasok ko 'yan. So, at isa rin akong ama, meron akong mga napakababait na mga chikiting. At ayun nga, nakapag-desisyon ako na alam nyo naman yung industriya namin, hindi naman to panghabang buhay. Tama. Yung music, panghabang buhay. Yes. Diba? Hanggat, yun ang maganda sa isang musician hanggat nabubuhay ka, hindi nawawala. Kaya mo pa rin magtanghal, kaya mo pa rin gumawa. Nandun yung gift yun galing kay Lord. So, andito yun. Pero, gayon pa man, bukod sa music industry, o sa arts, mga ganyan, ano pa ba yung kailangan kong gawin or passionate ako na gawin para kumita din on the side? Naging negosyante rin ako. Yun. At ang isa sa mga pinagkakabalahan ko ngayon, bukod sa aking career, yung mga laruan. Yes. Speaking of laruan, mamaya pag-uusapan natin yan. Ang gaganda ng mga dinala mo rito sa studio natin ng mga toys. Totoo lang, ito gusto ko to Oo, ito nasa likod na to. Yeah. Sold na sa'yo yan. Sold na. Sige, sold na. Pero Jason, I have a question for you. Nung bata ka, mahilig ka ba maglaro ng laruan? Yes. Actually, nung bata pa ako, actually, feeling ko hindi lang ako Yung mga magulang nung panahon, yung era nung mga 90s. Batang 90s ka. Batang 90s ako madamot ang magulang sa laruan. Mm-hmm. Pero hindi sila madamot sa'yo.
marunong silang dumisiplina sa bata kung ano yung limitasyon mo sa laruan. Oo. So, sa halos lahat na nakakausap kong batang 90s, meron silang mga laruan na hindi nila mabili, no? Oo, ganun eh. May mga laruan na ito lang yung kahit kayang bilhin ng magulang nila, nililimitahan sila na hanggang dito lang yung ano. Wala kasing budget. Oo. Usually. O kung may budget man, Oo, yung para magulang sa- na yon, hindi kumot may pera ko, lahat ng gusto mo laruan, bibilin ko. Mm. So, meron lang specific toy na hindi mo naman kasi kailangan yan. Pag lumaki ka, aanihin mo na yan eh. Hindi mo na Wala ipapansinin. na, no? Yun yung laging ano ng mga magulang nun. So, nung bata pa lang ako, grabe na ako sa laruan. Mahilig ako mag-customize ng mga laruan no, naalala ko. Oo. Yung ulo ni Goku, lalagay ko sa katawan ni ano. Di ba? Ganon. Ulo ni kung sino man na character, gagawin. So, mahilig ganun ka sa na. cartoons. Oo, sa anime. Tapos yung ano yung kinakalakihan mo, di ba? Oo. Tapos mahilig ako sa mga DIY na mga toys talaga. Legos, yung mga Gundam. Lalo sa Gundam, nag-start ako sa Gunpla, mga alam ko, naalala ko, 7 7 years old. Usually, 7, ganyan yung mga age na nagsisimula ka talaga sobrang mag-collect ng toys. adik ko ron, iniiyakan ko talaga yun. Mm. Hanggang sa nadala ko na siya. Tapos, syempre, parte na siya ng buhay ko. Mm-mm. Sobra akong natutuwa pag may nakikita akong laruan, tuwing may binubuo akong laruan. At mas na-enjoy ko siya nung nakakabenta ako ng laruan. Oo. Parang ganun. Lalo ngayon kasi meron ka nang bagong business na kaya ka nagpunta rin sa show ko is Yes. para din malaman ng tao na si Jason Fernandez, ang alam nila, born vocalist ka, makakali ka sa mga competitions at nagpa-perform ka, nalibot mo na rin ang mundo. Yes. Tutusin, di ba? May tanong ako sa iyo, Jay. Can I call you Jay? Ano ba tawag sa'yo ng mga friends mo? Jay, Jason? Son, Son? Jason. Ano mas prefer mo? Jay, pwede. Kung ano Jay. sa komportable. Jason na lang. Jason. Jason Para na safe. lang. Para safe. Jason, itong mga laruan na to, syempre may pinagmulan yan. Pero gusto ko rin malaman yung pinagmulan mo, istorya Okay. mo. Sige. So, kung ready Connect ka na, natin. Ko-connect natin yan. Okay. Ko-connect natin yan. So, growing up, syempre, nag-aral ka and all that. Yung passion mo talaga is musika. Ganito yung storya niya. Ayan, eto na. Pag-usapan natin yan. Never pumasok sa isip ko na ito yung magiging career ko talaga. Really? Pagkanta. Una-una nung nagbanda ako, doon ako vocalista, drummer ako eh. Really? Yes. Anong Hindi, year- anong year gitarista to? pala muna, rhythm. Okay. 2004? 2003, Okay. 2004, pa 2005, yun yung banda days ko eh. Oh. Tapos, ano ko, instrumento yung Instruments, hawak ko, oo. hindi ako kumakanta. So ngayon, nung nahook ako sa music nung high school, Mhm. pero naaalala ko, ang may kagustuhan na maging singer ako, Singer ka. o artista pa nga, yung mga kasi nanay nun. artista na eh. Yung mga nanay-nanay, oh. Oo. Lumalaban na ako ng singing competition. Bata pa ako, elementary. Naalala ko nun, naging pambato pa ako ng school namin sa buong Laguna nun eh. Oo. Nagkaroon ng, sa bawat school, kung sino yung mananalo dun sa school na yon, ilalaban Sa ibang lugar. Ibang Oo, lugar. usually ganun Pero nun mga eh. schools din. So, nagkaroon ng competition. Lumalaban na ako, mga Gary V. Hinakanta ko mga Gary Talaga? V. Oo, mga Gary V. Okay. Tapos, naalala ko pa nun, high school ako, si mama, mga piyesta, mga singing contest. Supportive ang video. parents mo sa'yo. Oo, walang problema. Bigla na lang hahatakin ako, nanonood ako ng TV. Alika rito, may video okay, singing contest. Dadalhin ako, lalaban ako, nananalo naman ako. Kaya tuwan-tuwa yung nanay ko kasi may premyo yun eh. Usually, premyo, minsan, pag ano to, sa probinsya ba to? Probinsya. Tapos nalala ko sa Makati din. Video okay something. Barangay Singkamas yun eh. 1,000 ata yung panalunan ko. Masaya ka na nun Oo, pag masaya. nanalo Pero ka. malaki na yun nun Oo, eh. malaki na yun. Bagay, 2,000, ano ba yun? 2007? 2008? Ganun yun. Nanalo ako. Tapos, ayun. Ang ano talaga sa akin, ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob, magulang ko. Oo. Kaya sa talaga mga yung- magulang, napakahalaga ko. Kung saan nag-excel yung bata, kung saan talaga siya mahusay. Kasi nakita sa akin agad ng nanay ko yun eh. Doon talaga. Sinamantala ng airmat ko. Makanta to makanta pala anak ko, no? Oo, teka. Usually, Kumanta parents ka ron, ang- kumanta ka doon. Ganon.
nahubog ako kasi sa mundo ng entertainment, ang hindi mo mapapag-aralan ay karanasan, Tama. yung experience. Kaya minsan kahit gaano ka kagaling, pag sinaba ka bigla sa matinding event o Oo. show, Mapipitan ka talaga talaga. dinadaga o kaya hindi alam ang gagawin, pero magaling. Pero dinaanan mo yon yung time na... Oo. Ako, nung nag-start ako talaga sa mainstream, wala. Kumbaga, makukonsider ko yung sarili. Hilaw na hilaw pa talaga ako. Pero, nakitaan lang ako talaga ng potensyal. Oo. So, hindi mo talaga hindi mo maaaral yung yung karanasan. Yung karanasan. Yung skills, pwede mong aralin. Pwede mong tsaka ang pagiging artist, rin yan gift yan Tama. Agree ako dyan. Ang Agree ako daming dyan, nakailang aral na ng mga lesson. Tsaka pero maraming artist kasi iba-iba di ba? May Oo. singers, Maraming linya. maraming klaseng Oo, linya ng... tulad mo, nag-hosting. Isa Oo. rin yung linya na rin na sining yan. Marami rin ako nilinya sa buhay ko Sa marketing, sa Iba rin negosyo, yun. oo. Iba rin yan. Kailangan yung mga nagsushoot lang. Ito sila Carlo, yan Oo, yung yan, yung kailangan, mga- di pwedeng meron yung kang team natin. mamahaling camera lang. Kailangan meron kang May eye ka. artist ka May eye talaga. ka, may passion ka. Yes, oo. So, ibig sabihin pala, at the early age pa lang, parang yun na yung naging pundasyon mo para sa mga ginagawa mo. Yes. Tapos, nalaman kong gusto kong kumanta na naalala ko noon, yung mga laro-laruan ko, ginagawa ko pang ang gitara, yung walis tambo Tapos, gumagawa ako ng kanta. Typical bata, no? Oo, Typical bata. yung tugtog sa anime, gagawin kong Tagalog, gagawa ko sarili kong lyrics. Gagawa ko yung sa Dragon Ball Z, no? So, meron na. Meron na. na. Ko na. Oo. Tapos, yung mga laruan ko yung ino-audience ko, ginagawa ko audience, kunyari. Ano? So, ganun. Yun yung naalala kong ginagawa ko nung bata ako. Kaya dapat talaga yung mga... Kasi ako, wala naman akong anak. Ikaw meron kang kids. Yung ginagawa mo nung bata ka, nakikita mo ba sa mga anak mo ngayon? May nakakamana ka? So far? Meron. Meron. Yung anak kong babae, mahilig talaga sa dancing naman siya. Dancing. Magaling kasi sa lahat ng activity sa school, malalaman mong magaling ang anak mo pag nilalagay sa gitna. Lagi siya nasa Gusto gitna. nga yung siya yung bida rin sa gitna. Hindi, siya talaga nilalagay nung teacher. Napipili siya. Kasi, siyempre, sasayaw lahat yung students. Oo. Kung sino yung magaling, yun naman yung nilalagay sa harap. Usually. Diba? Marami nakaka-relate So, from the start, yung aking anak na babae, tuwing may presentation sa school, lagi siyang nasa harap. Kasi magaling talaga siya sumayaw. Iba yung marunong sumayaw sa talagang sa magaling. innate, no? Yung talaga may talent. Ako, proud ako sa anak ko, magaling talaga siya sumayaw. Oh, Hindi lang siya marunong. Sigurado ako na kung dumating sa point na sila naman yung pumasok sa ganitong larangan na pinasok mo, will you support them? Oo. Mahirap pigilan ng ang taong pipigilan mo sa gusto. Tapos wala namang masama. Diba? Speaking of support, sa growing up hanggang na napunta ka na sa mundo ng showbiz, ano yung pinaka naging support system mo nung time na yun? Kasi importante yun hindi mo magagawa yung passion mo na yan. Una, magulang, syempre. Oo. Kaya napakahalaga nun. Kung gusto ng anak nyo na maging tobero, kung yun talaga passion niya, portahan nyo, bilhan nyo ng katala. No. Kasi yun yung trip niya Although nag-iiba-iba ang trip ng bata, Habang pero malaki. makikita nyo naman kung saan talaga siya nag-e-excel Yun. So kung yung bata nag-e-excel lang mabilis dun sa ganong klase ng linya, portahan nyo. 'Di ba? So, ang tanong ko sa iyo ngayon, what made you start the business? Ano yung pinaka naging foundation mo naman this time? Actually, ganito. Yung pagnenegosyo, dati gusto ko siyang subukan dahil sa impluwensya na kikita ka. Oo, yung ganung mindset lang. Magkakapera Oo, ka. Tama. Gamitin mo yung pera mo sa ganito, sa ganyan. Kaya lang, nung nagsimula ako magnegosyo, hindi pa nga laruan Ano yung unang naging negosyo mo? Una, nagbebenta ako pa konti-konti ng mga musical related stuff. Related pa rin sa ginagawa mo. Oo. Tapos, yung nagkaroon ako ng interest sa negosyo nung ako na yung nag-take over nung business side nung career ko. So, nung pumasok Dati ako may management pa. Oo, so nung dati may management ako. Although, meron nung nag-handle sa akin, may agents, meron akong handlers
na sila yung kasi hindi mo pa rin kailangan gawin mag-isa. Kailangan may someone who will represent you sa industriya. So, meron, pero, nung nag-start ako, may manager, may management, ganyan-ganyan. Pero nung pinasok ko na nakipagsapalaran na ako mag-isa, as a solo artist, sa karanasan ko, yung sinasabi ko na hindi naaaral. So, kailangan pagdaanan mo talaga yung mga mahihirap na bagay, no? Yung So, doon ko naaral yung mga negosyo side ng music industry, ng showbiz. yung mga ganyan. pasikot-sikot Yes. sa likod. Oo. Kung paano mag-produce, kung paano ng events, kung paano ba yung system. Hindi siya nalalayo Pareho lang. sa kung anong gusto mong gawin. Ano ba yung Kasi yung sa akin, ibinebenta ko yung brand ko. ikaw mismo? As Jason, Oo, di ba? ikaw So, mismo. paano mo gagawin maganda yung branding mo? Kaya yung mga managers, yun yung trabaho nila sa kanilang alaga, di ba? Correct. So, ginugroom nila, pinapasok nila sa mga projects. classes. Ay, Sa mga ganyan. ganyan. Pwede rin. Kung yung talent mo, gusto mong gawing beauty queen, papasok nila sa mga classes, pageant club. sa school. Ganyan. So, namumuhunan yung mga managers or magulang. So, dun pa lang, nagne-negosyo ka na. Tama. So, ibig sabihin, parang sa negosyo, nag-i-invest ka. Magtatanim. Puro tanim. Matagal ang pagtatanim. Sobra. Bago ka mag-harvest, ang akala kasi ng iba, overnight. Pag nagtanim ka, mga 1 buwan o mga okay na, harvest na tayo. Unless gusto mo magtayo ng, pwesto ka na, di ba? Pero dito, nung naaral ko yung business side, na-build ko yung connections ko dahil sa trabaho ko. So, syempre, lagi akong umiikot sa bansa, sa Pilipinas. Ibang bansa rin. Saka sa ibang bansa. So, nangyayari, nakikilala ko ang kumukuha sa akin, LGU. O kaya, mga companies. Companies o kaya, basta mga corporate, tao lang corporate. tao lang din minsan. So si Mayor, nakikilala ko. Yan si Mayor. Si may-ari ng ganito, nakikilala ko. Hanggang yung iba pa nga, nagiging brand ambassador ako. So, pag nagiging brand ambassador ka, nakikilala mo talaga yung may-ari. Nakikita mo rin yung business nila. Nakikita mo rin yung business nila. Oo. So, syempre, mag-meeting kayo o nagkakaroon ng opportunity na Nagkaka-idea ka ngayon. Yes. Nagkaka-idea ka. Tapos, isa sa nag-trigger na sa akin na talagang magnegosyo, nung nakilala ko si Donna May Miranda. Okay. Ang naalala ko... Anong year to nung nangyari yon? Kasi very active ka sa music industry eh. Oo. Diba? Kasi pagkausap ko si Donna, parang puro negosyo. Yung laging very inspiring mga ganito gawin, ganito. Ako naman, mahilig ako makinig. Hindi ako, isipin mo, yung iba binabayaran nyo, ito libre mong nakukuha. Naalala ko, bukod dun sa pagbebenta ko kung ano-ano lang, hindi ko naman kinakarir, nagkaroon kaming collaboration noon na pabango. Start yun. Meron kang parang ginawa. Oo, kami ni Miss Donna sa Misumi. Tapos, doon nag-start yun. Tapos natututunan ko, ganito pala. Kung paano yung production. Kung paano ginagawa, kung paano yung proseso, kasi lahat. galing sa marketing nun eh. Natututo ako. Hanggang sa sumubok ako ang mali ko lang nun. Ayun na. Oo, marami kang mali. Marami kang ito mga mali. Ito yung mga mali. Hindi ka naman pwede kasi hindi ka naman pwedeng tama perfect palagi. agad. Hindi ka naman perfect agad Naku yan po, eh. walang taong haharap na nakipagbakbakan sa negosyo na hindi nagkamali. Yun din yung purpose eh. Kumbaga, ang karamihan sa mga tao ngayon, lalo sa social media kasi, Jason, ang nakikita nila yung success lang. Correct. So, ang purpose din nandito kaya natin ginagawa to yung para makita nila ano ba yung story ng mga tao na yun, di ba? Kala nila ganun lang kadali eh. Pero may dinaanan yan eh. May proseso yan eh, di ba? Hindi naman to naging halaman yun na ganyan na halaman agad yan. Diba? Sabi nga, parang magdadasal tayo palagi, Lord, sana po, bigyan niyo akong blessing, bigyan niyo akong ganito, ganyan. Minsan, yung hinihiling natin, naandyan na actually. Parang, humihiling ka ng upuan. Nagdasal ka. Nagdasal ka ng isang upuan, for example. Hinihingi mo sa Diyos yung upuan na ibigay sa'yo. Hindi mo naisip, binigay na sa'yo, may puno eh. Oo, andyan na eh, no? Andyan. Anong gusto mo? Diyos pa gumawa ng upuan sa'yo, di ba? Kailangan kumilos ka rin. Parang, Lord, pakipako to. Gusto ko maganda na, pagbigay mo sa. Hindi naman ganun.
Parang sabi niya, anak, ayan yung puno, oh. Ang tagal na nandyan, di ka pa pinapanganak, nandyan na yan. Andyan na yan. Ikaw na gumawa ng upuan. Magatingnan mo yung opportunity doon sa Oo. nakikita mo. Tsaka yun ang siguro, at sa akin lang naman to, Oo. naiwasan sa mga gusto magnegosyo. Although hindi pa naman ako sobrang veterano, pero Oo. ito yung natutunan ko. Parang iwasan nyo, spoon feeding. Yung parang kailangan tuturo. Isusubo na sa'yo. Oo, Wag naman. susubo na lahat. Oo, kasi parang, siya na lang kaya pag negosyo mo, di ba? Mag-invest ka na lang, siguro, pwede. Which is yung iba ganun ginagawa. Oo, nag-invest na kasi lang. ayaw na nilang. Pero, ngayon, ang natutunan, after pala nung pabango, tinry ko yung sabon. Nagawa ka Business ng din ako, sabon. oo. Patulong ako kay Sabon pa ba Madam. ko? Sabon. Oo. Kasi yun, nakikita kong yung sinusundan ko yung pattern. Tsaka ginagamit ng tao kasi. Oo, sabi ko, teka, maganda to kasi kailangan tao, ganyan-ganyan. So, gumawa ako, pang lalaki. Buti na lang, pinalad ako doon. Although, kasi wala na sa akin yung brand, binili sa akin. Kinuha na, parang binenta mo. Oo, Yung brand. binenta ko na yung brand. Brand owner. Tapos lahat, pati stocks na benta ko, may bumili. Sabi ko, buti na lang. Kasi, na-realize ko, hindi ko pala siya gusto. Kumbaga, parang Kaya napilitan ka lang na gawin kasi nga gusto Para mong kumita. negosyo. Para lang kumita. para Yun lang yung purpose so, mo. mali. Parang, dahil ba gusto ko lang kumita, Kaya ka gagawa ng gano'n. kaya ako gumawa. Parang mali. Sabi ko, ano ba yung bagay na feeling ko gustong kumita tapos gusto ko talaga siya? Gusto ko magnegosyo ng gusto ko. Eto na. Nung mga panahon na yon, kinuha ako ni Nixon Cruz. May-ari Okay. siya nung Entoys. Jason, si Vendetta pa nga nagpakilala sa akin eh. Sabi niya, bro, may gusto magpagawa ng kanta. Jingle nung Entoys. Isa rin yung sa pinagkakakitaan mo on the side, di ba? Sabi niya, sige, meeting. Pag meeting namin, dito yung sa QC, sa may basta Chinese restaurant muna yun. Nagkita kayo, tapos Kita. sabi niya, sige Jason, gawa mo ako ng kanta. Gawa mo ako kanta. Okay. So, bigay ng peg, ano bang gusto mo lagay sa lyrics, ganyan, ilang minuto, ganyan. Di nakasana. O tara, punta tayo dun sa visit ka sa store. Oh my gosh, pagpasok ko. Parang alam ko na gusto kong gawin. Heaven. Ito na yan. Eto na. Ito Sabi na ko, yan. alam ko na. Eto ang gusto kong gawin sa buhay ko bukod sa music. Eto Parang yung- ka na in love. Oo. Na- yun Natagpuan na, ko. parang, oo. Sabi ko, eto yun. So, nakita mo na yung storya. Oo. Diba? Kumbaga, ito na. Pagpasok ko, sabi ko, eto na yung gusto kong gawin sa buhay ko bukod sa music. Kung magnenegosyo ko, eto yung feeling ko kahit pagod na ako, kahit hirap na ako, kahit makasalubong ko ay, mga challenges, babangon ako. Lalaban dito. mo, no? Parang Lalaban whatever it ako. takes na, ito na. Yes, kasi kaya mahalaga, passionate Puso. ka dun sa sa produkto mo, kung ano man yung gusto mong gawin negosyo, di ba? Kahit munggo yan, kung mahilig ka sa munggo. Alam mo yun? Yun ang magawa mo. Oo. Sabi ko, eto yun. Ngayon, kailangan siguro malaman mo sa sarili mo kung saan ka muna lulugar. So kung may mga nauna sa'yo, kailangan sa kanila ka makinig. Tama. Diba? Kumbaga, kailangan, kasi sino magtuturo sa'yo, syempre, tao may alam. Oo. Although mag-ingat din. Kasi maaring kakapakinig mo, maaring sinasamantala ka naman. Pwede rin. May ganon. Lalo sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, na parang maaring nagagamit ka rin. Di ba? Parang ganon eh. May kailangan i-weigh mo. Pero, magtanong ka. So, nakiusap ako kay Nixon. Okay. Sabi ko, Paps, turuan mo naman ako. Paturo ka. Magpaturo ako. Nakakatuwa na, sige Jason, ano bang gusto mo malaman? Di aral. Lagi ako, pumupunta ako sa store niya. Sa store niya, kumbaga talaga, Tapos, in-effort mo na. In-effort ko. In-effort Tapos, mo na. nakisama ako ng maayos. Minahal ko siya talaga, yung tao. Yung tao, mismo yun. Oo, si Nixon. Oo. Pero matagal na kayo magkakilala ni Nixon. Oh, matagal na din. Oh. So, minahal ko yung tao kasi nga, alam mo naman genuine siya sa akin kasi bato ng mga pwede niya maitulong. Lahat, knowledge. Tapos yung opportunities. Hanggang sabi ko sa kanya, Paps, tulungan mo ako mag-toy hunt sa Japan. Kasi si Nixon,
meron siyang stores sa Japan. Nagtotoyhan siya doon. Tapos, dinadala niya dito Sa yung mga Pilipinas, stores. parang nag-i-import siya. Kasi puro rare yung mga laruan niya eh. Okay, itong mga to, no? Merong rare. Meron akong dalang rare. Pero mostly, puro yan, available yan sa market. Tapos yung, nung time na yun, sabi sa akin, Nixon, wag na ganito, mag-collab na tayo. Marami naman akong toys. Pwedeng dito ako mag-start. Oo. Parang ito muna, at baga huwag mong biglain. Oo. Kasi parang ano ba nasa isip mo, no? Gusto mo ba? Oo. Bira na. Bira Kasi na, no? impulsive ako eh. Oo. So, may ganun kasi na isa pa yun. negosyante, no? Parang nagsisimula ka, gusto mo agad-agad. Oo. May success bukas. So, buti na lang, unti-unti ko nang nawawala yung pagiging impulsive ko kasi hindi ka pwedeng impulsive dito eh. Kasi pasensya ang kailangan sa negosyo. Yun. Sobrang kailangan. Kung Bakit? bara-bara Bakit ka. importante ang patience, Jason? Kasi, kapag meron kang expectations, kasi para siyang para yung fantasy. Pag nagnegosyo ka, nakikita mo na agad, puro kapakabig. Pag binenta ko to, ganito, pera agad ako, nagko-compute ka pa. Uy, kikitain, no? Pero hindi mo nakita paano ibebenta. Sure ka ba na pag inano mo yan, may bibili agad niya, no? Parang ang nangyayari ngayon, hindi nila na-prepare yung sarili nila na maging pasensyoso. Kasi maraming mangyayari. Hindi naman siya gano'ng kadali. Pag nagtayo ka ng tapsihan dyan sa kanto, hindi naman yan iniisip mo. Bukas marami ng customer. Bukas, full house na agad Oo. yan. Hindi. May mga araw dyan, walang tao. Oo. Kasi nagsisimula ka, so kailangan mo ng pasensya. So, noong time na yun, ang sabi sa akin ni Nixon, collab, so meron akong mga existing toys, tas sobrang dami niyang laruan. So, nag-consign muna kami. Halo. Parang collaboration muna. Collaboration. Collaboration muna. Kasi hindi, ano ba to? Fully funded ka ba nung ginawa mo yun? Hindi pa rin. Wala Kasi pa, nga, no? yun, pinapainggan ko nga parang, buti na lang, nakinig ako kay Nixon na wag mo munang itodo. Kasi ang plano ko no, sumama sa Japan, mamili ng toys, magbenta na agad. So parang inutay-utay niya. Although pwede din naman yon gawin. Kung gusto mo na. Pero maswerte lang ako kasi bago ko siya gawin, may napag-aralan muna ako kay Nixon. Sa kanya. So ngayon, ang nangyari, tuwan-tuwa ako kasi sa loob ng isang buwan, sa mga laruan na nabenta ko, parang halos umabot ako ng magta-300,000. Just sa laruan lang. Sa laruan. Nung nagsisimula ka nito, Isang buwan pa lang ako. anong feeling mo noon? Na-shock ka ba na ganun kalaki o maliit pa ba yun? Ano ba? Hindi, ako para sa akin kasi, feeling ko parang, kasi si Nixon malaki na Malaki siya. na siya. Malaki Talagang na siya. big player na, So no? sa kanya, siguro yung 300,000, Maliit pa yun. isang laruan niya nga lang yun eh. Posible. may ganun siyang laruan eh. Million yung toys niya eh. Pero sa akin, na nagsisimula sa toys, tapos nakahit ako ng ganung margin, masaya ako. Parang, Fulfillment na, Hindi no, naman ako na- nagbibenta ng Meron ka na kagad na parang, wala, may benta na ako. Iba Wala. yung feeling. Ikaw ba naman, nakabenta ka agad ng ganun sa... So, tuwan-tuwa ako. Lalo akong nagkaroon ng Ng drive. ng drive. Parang, pwede pala to. Sabi ko, okay to. Hanggang sa, nung nakikipagsapalaran ako sa toys, medyo, parang, yung sarili ko kasi, ayokong, parang may kapareho. Oo, kumbaga gusto mo unique. Parang, Kasi maraming may toys eh. sabi ko, parang gusto kong ibahin yung style ko. Parang, pero hindi mawawala sa akin yung pagbebenta ng rare, ng mga collectibles kasi nakaka-addict Yan talaga yung mo, parang naging pastime ba? Meron Or pa din ako consider yan. pastime mo lang din yan dati? Dati, oo. Pero talagang kinarir ko na talaga siya. So, anong nangyari? Sabi ko, pupunta na akong Japan. Teka lang, may tanong ako sa'yo dyan. Kailan nangyari yung punto na this is it, I will do this, whatever it takes? Ayun. Alam mo, yun ang gusto kong malaman. Kasi may ano yan eh, parang may heightened emotion ka na gusto mo ng ito na to, ito na, gawin ko na. When was that? Kailan Alam mo, nangyari yun? yun nga eh. Doon ko na lamang gusto ko na. Kasi dati, kung bakit hirap
yan ang mahirap sa umpisa ng mga negosyante. Ang hirap maglabas ng pera. Nakakatakot. Kasi, Oo. Hindi kasi siyempre nasanay ka na ako parang wala pa akong lakas ng loob sumugal. Kasi lahat sugal yan. Tama. 'Di ba? So, pag magnenegosyo ka, susugal ka. Gagamitin mo yung pera mo eh. Pamimili, pamumuhunan mo eh. Nalaman kong game na ako nung nawala yun. Yung parang, bibili ko tong pera ko na to ng laruan. kumbaga, ready ka na to take off, mawala yung pondo, Oo, ganon. go na. Go na. Kumbaga, full decision na, ito na. Oo. Tapos, natagpuan ko yung bagay na gusto kong ibenta na mag-enjoy ako, na masaya ako. Yun yung bottom line Sa mo. mga beauty products, mostly mga babae talaga nagbebenta. Usually, bihira nga, or kung di mababae, LGBT. Oh, LGBT. Kasi passionate sila dun eh. Gusto nila lagi magpaganda. So, pag nakikita nila siguro yung mga botelya, yung mga makeup na binibenta nila, nag-enjoy sila. Kasi May mga lalaki rin siguro, pero bihira. meron, Mas malaki bihira. yung percentage ng Yung kababaihan. general naman yung sinasabi General ko. point of view. So, ngayon, sabi ko, babiyahe ako ng Japan. Magto-toy hunt na ako. Si Nixon, nasa Japan nun. Oo, yung tao na to. Oh, sabi ko, bro, mag-apply na akong visa. Sabi ko, pupunta na ako ng Japan. Ganun ka nakaseryoso. Ganun ako seryoso. Takbo talaga. Ngayon, etong Japan, ang daming beses ko na pumunta dyan. Pabalik-balik ako dyan. Nung wala namang ibang dahilan, kundi yung pag sa karir mo lang as singer. Oo. diba? Oo. Tapos, pumupunta ako sa Japan para sa trabaho. Tapos yung nagto-toy hunt din ako noon, pero hindi pambenta. Pang sarili. Pupunta ako, pipili ako ng toys na gusto ko. Tapos bibisitahin kaibigan ko, may gig, ganyan. Trabaho. Ang huling punta ko ng Japan bago mag-pandemic. So, nung time na yon, apply ako visa. Punta akong ready ka na, andun ka na. Asikaso. Sa tagal kong pumupunta ng Japan, never nabigla akong na-deny. So, may struggle. Ay ko, paano nangyari? Parang kung kailan gustong-gusto mo na, Alam mo, sobrang nagtataka ako kasi bakit? Sabi ko, ano nangyari? Wala namang, ano ba yung dokumento ko? Pinadouble check ko. Although, ang alam ko, kasi pinadaan ko sa production company yung processing. oo. So, baka binisip nila magtatrabaho ako doon. I O don't know. baka akala nila mag-employed ka. Oo, na magkakanta ako. Kasi, Bawal kasi yun eh. Oo, bawal. yun. So, pinadalhan ako ng embassy ng nagkaroon na parang tanong na, nagkaroon ka na ba ng contract sa Japan na nag-perform ka? Yun yung tanong. Parang ganon eh. Parang nagkakontrata na daw ba ako as yung sa field nga ng Ginagawa trabaho mo. sa Japan. So, dineclare ko, no. Wala naman akong agency na nagpadala sa'yo doon. trabaho oo. sa club o whatsoever. Wala Or any naman. gigs. Walang gigs. Oo. Pero yung mga previous ko, kasi yung tinatanong nila, yung nag-work talaga, yung mga 6 months, yung Oo, mga yung mga talent, contractual. wala. Hindi naman ako na ganun. Talagang show lang at saka pleasure. Sobrang shock ako, tinanong ko yung Diyos nun. Ito na. Sabi ko, pero ako Hindi nagtatanong. naman, nagtatanong ka pero, Ako nagtatanong ako kay Lord. Iba yung nagtatanong sa nagbe-blame. We cannot blame God. magkaiba yun eh. Totoo yun. You can question Him. You can ask Him whatever. Inquire ka lang. Inquire, Nagtanong diba? lang ako, Oo, inquire Lord, ka lang. bakit? Sabi ko, pero okay lang. Kasi ako, pag nagdadasal ako, ang lagi ko pinagdadasal, gusto ko mangyari sa buhay ko kung ano yung gusto mong mangyari sa akin. Will mo. Ayoko Oo. ng will ko. Delikado will mo eh. So, naniniwala ka na yung negosyo, kailangan din may will yung, kumbaga, yung greater power. Yes, whatever. Kung ano yung belief mo, di ba? Parang, ang hirap mag-rely sa sa sarili mong Kasi isipin mo, ang kumikilos na dito, para sa akin si Lord eh. Kasi ito yung story, hindi pa tapos eh. So, nung na-deny ako sa Japan, tinanong ko, pero hindi ko na pinilit. Ang lungkot ko. Kasi excited na ako eh. Ano yung Maghahanap na. pinaka-masakit na part doon? Merong structured ka na eh.
Ready ka na eh. Ready na eh. Planado na eh. Planado na. So, ando na. So, ngayon, pag tawag ako kay Nixon, sabi ko, Haps, sorry, daw makapunta. Lungkot ko. Sabi niya, okay lang yan. Sabi ko, kung mag-alala. Minotivate ka naman Motivate niya, niya no? ako. Oo. Actually, technically, sana pala nga, ang ginawa ko, nagpa-sponsor na lang ako sa kanya, nandun naman Which is siya. dapat yun yung mas madaling Mas madali, way. mas mabilis. Pero bakit mo ginawa yung ganung way? Kasi gusto mo eh. Oo, Sarili siguro. mong will Tsaka, eh, oo. hindi naman, yun nga, tulad ng sinasabi ko, iwas naman tayo masyado sa spoon feeding na, di ba? Parang, wag naman kumot. Siguro, pag emergency, tulad nito, yung nangyari yun, pwede na akong, Paps, baka pwede mo akong tulungan. Pwede Pwede mo at nang least- hindi. sumegway ka na eh. Oo, Pero, ginawa mo niya on your own. napag-usapan namin yun. Pero na-divert yung ano ko. Lungkot ako. Ngayon, hindi ako sumusuko. Ako kasi, lumaki ako sa kompetisyon eh. Tama, kumaga, laban na laban, no? Bago ako naging River Maya, competition yun eh. Reality show yun. Lumaban ako doon. 500 talaga kami ba? ron, oh. 500 kami. Ako nanalo. Talagang puro ano. Puro kanta. Puro labanan. Puro labanan. Tapos, nag-The Voice ako, puro labanan na naman. Doon ko makaka-experience ng mga magda-down sa'yo, mag-up sa'yo. Kaya batak ako sa bashers, lahat. Oo. Swerte na nga, sabi ko nga, swerte ng mga artist ngayon, ang basher nyo nasa internet. Ang bashers social- namin nun, sa harap mo. Harap, or kung hindi man, misa sa magazine, sa ano, kung sa radyo, or whatever. Karamihan nga in your face. In your face, sasabihin Kasi sa'yo. yung tao, hindi nila alam paano sila mambabash. Wala namang internet nun eh. Hindi ka naman makakapag-publish sa dyaryo. Hindi ka naman ang makakapang-bash lang sa'yo, mga writer. Nung araw, yung ordinaryong tao, hindi makakapang-bash. Walang outlet eh. Oo, kumbaga, limited. Kaya ang pinaka-way nila para mabash ka, talagang sa concert, sa harap, sa stage. May tanong ako sa'yo, Jason. Since nabanggit mo yan, ano ang nasa isip mo at message mo sa mga tao na nandidegrade ng tao? Kasi para sa akin, ano yan eh, it's something na Message minsan, ko dun sa meron siyang good and bad side, di ba? Message ko dun sa nang degrade o sa na-degrade. Both siguro. Okay. Both siguro. Doon tayo muna sa may ano, nag-push, nagbigay sa iyo ng ganong klaseng feelings, di ba? Tao Siguro, ka eh, sa naapektuhan ka eh. nang-degrade, ayokong sabihin tumigil sila. Tuloy nila. Tuloy nila. Push Alam mo, nila. oo, kasi, ang makakapagpatuwid lang sa mentalidad ng mga nang-degrade, Yan. Naku, Yung- dahil pakinggan to. yung parang balik sa kanila eh. Parang, hindi yan makikinig na huwag kang man-degrade. Hindi. Oo. May mangyayari sa buhay ng taong yon na Magpapabago. biglang magbabago siya. Hindi na siya man-degrade. May ano yan, mayroon niyang Kasi turning point. Oo, parang yun yung, parang meron kang twist. Oo. Twist of Halimbawa, fate. Twist of fate. Yung taong nang degrade na yon, mata pobre. O kaya kung ano mang ginagawa niya, degrade siya ng degrade ng tao. Kasi nakitang tama, no? Kinabukasan pala, biglang may taning na buhay niya, 1 buwan na lang siya sa mundo. May ganun nangyayari. Totoo yan. Sa mga I think nande-degrade, may ganyang story huwag niyong intayin na dumating yung turning point niyo. na kayo naman. Na it's your turn. Kayo na. May mangyayari sa inyo. Imposibleng wala eh. Lahat meron eh. Kasi hindi mang Diyos eh. Hindi mang ang tao sa paligid. Nandi-degrade ka, may mangyayari sa'yo, ilang taon mula ngayon, na bigla mo ma-realize, kaya nangyari sa akin to kasi nandi-degrade ako eh. Sa mga nandi-degrade, May iba bang term doon? sa mga nandi-degrade, go lang. Hindi kayo matututo sa pagsasabihan kayo. Lahat na Tama. nandi-degrade, hindi yan makikinig na wag mong gawin. Parang mga isip bata yan eh. Ngayon, ituloy nyo lang kasi darating yung time Na sila naman. na yung turning point nyo, may mangyayari sa inyo, na marirealize nyo, kaya nagkaganito ako dahil dun sa ginagawa ko nun. Mangyayari sa inyo yan. Sa mga dinedegrade naman, Ayan. yung Yung nakaranas na parang dinaon ka. Oo. Marami yan eh. Marami ganyan nako, story. napakaswerte nyo. Kasi unang-una, ang dami. Pinapansin ka. Di ba? May paki sa'yo. Alam mo, ang taong walang paki sa'yo, alam nyo ba yung ibig sabihin ng paki? Oo. Paki, meron kang concern. O, may paki ka. Oo. So, pag ginanong ka, may paki sa'yo. Kasi kung walang paki sa'yo, walang panahon sa'yo yan. So, ibig sabihin, pag dinegrade ka, may paki sa'yo yung tao.
So yun yung maganda, be proud. Kapag dinigrade ka, ma-flattered ka parang, ay, Pinapakailaman ako, oo, ganun, Kaya no? nga marami sa social media ngayon, kahit ang papangit na ng content, tuwan-tuwa. Oo. Alam bakit? Kasi nga, pinapansin sila. So, ngayon, pag dinigrade kayo, maaaring ikatuwa nyo, tapos samantalayin nyo yung pagkakataon. Kasi, may matututunan kayo din eh. Maaring yung sinabi niya, kasi may mga pambabash na Below the belt hindi naman na. constructive eh. Yung Oo. parang kupal ka lang o Oo, whatsoever. oo. Pero merong mga pambabash na kapupulutan mo. Na parang, ay, oo nga. No. May realization ka Oo. nung sinabi sa yun. Oo. Kasi ako, naalala ko noon, Ano yung pinakamabigat pala na naranasan mo na ganyan? pambabash. Oo. Na yun talagang, nung nasabi sa iyo, narinig mo yun, nasaktan ka. Naku, ito na. Sobrang dami kasi. Pero pinakamalala, yung binato ako ng bote sa stage talaga. Tsaka pinag-dirty finger ako, mura. Bumaba ka na dyan. Kasi nung pagsampa ko, transition yun eh. Excuse me, from ako, tas galing kay Rico Blanco eh. So hindi makaget over yung mga fans. Ibalik nyo si Rico. Sabi sa akin, bakla yan, bagong vocalista nyo. Yan, ganun-ganun sila. 17 years old lang ako noon. 17 ka lang ba nun? 17. Yung pormahan ko noon, para Imo pa. parang high school boy na, ano yun, talagang hilaw eh. Hilaw Tanda ko talaga yan, eh. tanda ko yan days na yun. Pero, yung naniniwala naman ako kaya ako nanalo noon, bukod sa skill siguro, sa nakita nila, potential at saka yung itatagal. 'Di ba na hanggat, siyempre, bata yan, pag dumating ngayon ng ganito, Oo, darating yung mag-evolve time, oo, mag-evolve. na mangyayari na to, 'di ba? Hanggang sa, ako, masaya na lang ako, nawala na lang yun nung nakakakulab ko na sila Rico Blanco sa ASAP noon, Oo. sa si Bamboo, mga idol ko. Kumbaga kayo na eh. Kayo na yan Oo, eh. so Legacy na. masaya na ako noon. Parang hindi na ako naapektuhan. Kasi nga, na-reach ko na yung ganung level na parang Andun ka na. Nandun na parang, wala na. Dati sakit sa akin noon. Kasi hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa akin. Paano mo nire-recover pagka ganun na nasaktan ka? Siyempre, kasi ang dalawang tao, business siya eh. Oo. Di ba? So, negosyo rin siya eh. Negosyo yan. So, paano ka Yung emotions ba Oo. yan? Kasi ano yun, kailangan mo Alam nyo, conquer yun eh. hindi nyo maiwasan. Ano, let it Masasaktan go? kayo. Masasaktan kayo. Tanggapin nyo. Hindi pwedeng di kayo masasaktan eh. Hindi nyo pwedeng iwasan yun. So pag nasaktan kayo, masaktan kayo. Di masakit. Pero huwag kayong mag-dwell siguro. Huwag naman kayo magbabad dun sa ano. Oh, magbabaran, no? Huwag nyo babaran yung sakit. Pwedeng namnamin nyo yung sakit. Oo. Pwede naman eh. Ano, Kasi nalaman ko yung mga emotions na yan. iba-iba. Isipin nyo, no, yung excitement at saka anxiety pareho pala. Yeah, totoo. Na yung anxiety nga lang takot. Pero yung excitement, positive. Pero yung reaction ng katawan, pareho. Yung pump ng puso, pareho pag kinakabahan, anxiety mo. Oo. Pag excited ka, pareho. Yung blood flow, yung lahat, pareho siya. Kaya lang, nakakatakot nga lang yung dun sa isa, parang sobrang nag-overthink ka na. So, yun yung mangyayari. Pag talagang may binash kayo o kung ano yung maranasan nyo na rejection sa negosyo. Kasama talaga eh. Di ba? Pag masaktan kayo, hayaan nyo lang. Hayaan nyo masaktan kayo. Ganun talaga. Ayun nga, tutuloy ko yung nangyari dun sa Japan. So, Balik tayo doon kasi papunta na tayo dyan. Oo, kasi wala pa yung yung story na kung paano. Paano ka napunta sa ganyan? Hindi. Di ba? So, nangyari nun, after nung Japan, sa sobrang drive ko, sige, forget about Japan. Pero toys ako. Toys. Inaano ko yung sarili ko. Tapos, kapunta kayong China. Diisip ko, alam ko, ang China, halos sila yung pinakamalaking manufacturers ng toys sa buong mundo. So, sila yung nagdi-distribute ng lahat ng mga laruan sa mundo, sa kanila nagpapagawa, ganyan-ganyan. Halos, no? Di, eto na. Apply akong visa. Takot ako. Kasi First time mo itong gagawin, di ba? although nakapag-China na ako noon. Pero show. Pero hindi, pleasure yun. Basta parang trip business. Pero ito business eh. Because ito trip. business na eh. Oo. Dito, zero knowledge sa China. Para kang tumuntong ng... Oo. Parang pumunta sa buwan, wala kang alam. O lumabang ka ng gera nang wala kang dalang... Baril. Baril. Oo.
Di apply akong visa. Pag apply ko ng visa, kinakabahan na naman ako. Baka na naman. Pero hindi naman. Nakakuha na ako. Biyahe ako. Sabi, pagod, puyat, sobrang hirap, family, halo-halo. Papasa isip mo lahat, no? Pasok-pasok, tapos nasikaso mig. Sobrang exhausted ako. Pagdating ko sa China, punta ako ng Guangzhou, 17 degrees. Ganun kalamig. Umuulan. Pagpunta ko dun sa hotel, zero English eh. Oh, wala halos Google doon eh. Translate ka. Ganun mo sa reception. Thanks to Google. Oo, thanks to Google. Pag ganun ko dun sa reception, sorry, we don't allow foreigners. Mukha kasing foreigner eh. Binuk ko na yung hotel, binayaran ko na lahat. Sabi ko, pagod na pagod ka na. Sabi ko, really? Sabi ko, what do I do? Ganyan. Alam mo, wala lang. Parang, Let it go. paano ka? Manap ka ng hotel mo. pero Saka laban. matutulog. Labas ako. Ikot ako sa China. Manap ako ng hotel mo. Alala lang. Nadala ko yung bagay ko. Na hindi mo na-expect gagawin mo yung ganung bagay na mangyari Oh sa'yo. my gosh, ang ala ng laruan. Talaga. What saved you that moment? Adi, nakahanap ako ng hotel. Naghanap ako. Merong hotel na sa wakas tumatanggap at medyo budget meal lang. Oo. Di, pasok kay salamat. Alam mo, bili lang ako ng cup noodles. Kasi hindi ko alam pagkain eh. Jason Fernandez, talaga, nagkaututunan. Hindi ko lang, hindi ko mo alam kung ano yung pagkain doon. Hindi mo, Nakakita pa nga wala ako kang ng mga- nakilala, wala kang kasama, di ba? Oo, doon ako nakakita ng chicken feet na nakasashay. Pero, kakainin mo. Kasi, collagen, may nakalagay pa doon. Pero experience siya, no? Oo, Experience di siya talaga, pagdating ko ano. doon, mabilisan para makakain ka na, makatulog. Kasi nagpa-schedule ako ng toy convention kinabukasan. Okay. So, going back to China, ano nangyari sa China sa'yo? So, ayun na nga, di pag gumising ako 7:30. Sobrang excited ako kasi ang isa lang na pwede kong gawin doon nung pumunta ako, ang nasa isip ko, makapag-toy hunt sa China, makahanap ng manufacturer, at saka pumunta doon sa toy convention. Mhm. Yung art toy convention doon. So, book ako. Tapos ko wala akong kaalam-alam. Yung palang hotel ko, mga 1.5 oras pa papunta doon sa mismong convention. Di book ako ng taxi. Wala, ang hirap kasi nga Chinese eh. Iba yung language. Di nag-abang ako, lakad ako ng lakad, kung saan akong pwedeng pumara ng taxi. So, naalala ko, bago ako pumunta pala ng China, quick lang, naalala ko noon, buti na lang, speaking of yung pagiging impulsive, buti na lang natuto ako ng pasensya nga, kasi magtatayo na dapat ako ng shop. Naghanap na ako ng pwesto. Buti na lang, hindi ko ginawa. Kasi nga, hindi ako naging impulsive, nag-isip ako, teka, makikipag-collab dapat ako dun sa isa kong kaibigan, ganyan, hindi ko tinuloy. Buti na lang. So nga yun, going back dun sa pagdating ko dun sa convention, nakasakay na ang taxi, layo. Pagdating ko sa convention, sobrang excited ko. Yung pagod ko, yung hirap, nawala. Parang So, ibig sabihin, napalitan, no? alam ko tama ako. Alam kong tama tong ginagawa ko. Kasi, ito yung feeling ko nung pinasok ko yung music industry. Yung kahit pagod ako, nakakakanta ako, nakakatalo, nakakapag-perform ako. Kasi, very passionate ako. Sabi ko, same feeling to. Kaya doon ko nalaman, ito na talaga yun. Pagpasok ko, para akong pumasok sa paraiso. Nakita ko yung mga toys. Tuwan-tuwa ako, nakikita ko yung mga machine, yung mga art toy, shoot akong video, kumuha ako ng mga calling cards, mga suppliers. Pero, hindi enough. Meron pa akong 2 araw na natitira. Sabi ko, hindi pa to sapat. Pakiramdam ko, hindi ko pa nare-reach yung goal ko dito. So, dapat, laging magsiset ka talaga din ng mga goals mo. Pag nagawa mo na to, step up ka. Pag nagawa mo na to, step up ka. Slowly, step by step. Tinawagan ko yun. Dati, naging ambassador ako ng isang phone brand. Okay. Ang may-ari kasi nun Chinese. Si Sir David Lim. Shout out kay Sir David. Shout out. Dati niyang president, si Sir Richie Dikina. Isa pa yon, mentor ko sa pagninegosyo din yung si Sir Richie. Sobrang dami ko din natutunan doon sa taong yun. Tapos laging na-suporta yon sa mga ginagawa ko.
So, tinawagan ko. Oo. Ay ko, Sir Rich, tulungan mo naman ako. So, pagtawag ko, napagpapagalitan pa ako. Punta ka dyan. Wala kang alam. Paano kung may mangyari sa'yo dyan? Kasi, siyempre, nag-aalala yung tao. Kala mo ba? Kasi, talagang, pero kala mo ba, ganun kadali? Pupunta ka na lang dyan, tapos, bahala na. Buti na lang, andito ako. Makatutulungan kita. O sige, I'll talk to someone. Diyan ka lang. Hintayin mo, I'll get back to you. Balik ako hotel. Bilang minessage na ako, naggawa ng GC sa WeChat gamit nila dun eh. Tsaka Oo, WhatsApp. iba. Yung WeChat, may translate eh. Matik. Type ka ng English, tatranslate nila yon magiging Chinese. So, pero yung mga nakilala ko, nag-i-English sila. Sabi ko, yes, kahit paano. May sumundo sa akin sa hotel. The car will pick you up at 8 a.m. So, be ready by that time. Ay, grabe to Parang bumi-VIP na ako Pero do you know about this? No. Ha? Do you know about this? Aware ka? Hindi. Sinabihan na lang ako. Sinabihan ka na. Sinundo ako. From Guangzhou, pumunta kami dinala ako sa Shenzhen. So, yung Shenzhen, parang mga 2 oras pa ako bumiyahe. Papunta dun sa mismong factory. Yeah. Yun pa lang, kinontak ni Sir Richie, may-ari sila ng factory ng vape. Oh. So, hindi siya related sa toys, pero matutulungan nila ako. So, from toys, teka. Vape tayo, vape. Alam mo, sobrang iba yung tingin ko sa Chinese nun eh. Hindi masama, pero hindi ko alam na ganun sila ka-hospitable. Oh, okay. Meron silang mga traditions na pag may bisita, magsaserve sila ng tsaa. At hindi pwedeng mag-serve ng tsaa yung yaya mo, kasambahay mo, hindi. Ang magsaserve kung sino yung may-ari ng bahay. Bye. Yun yung tradisyon nila. So imagine, sinasalinan ako ng tsaa nung may-ari ng factory. Ganun, no? Mag-asawa. Hiyang-hiya ako. Ganun ako lang ganun. No? Tapos, sinalubong nila ako sa baba ng factory. Pag ganun, parang pelikula eh. Pag ganun ng kotse, bugs, nakatayo na yung 4 na partners ng factory. Pagbukas, hi Jason, welcome to China. Welcome to our factory. Ganyan. Akit kami sa taas, meeting, ganyan. Welcome to China. So, nagkaroon ng mga business opportunities. So, habang nag-uusap kami, syempre, dahil sa pagiging mabuti nila sa akin, sabi ko, sige, baka pwedeng, pasukin ko din yan. Kasi nag-vape din ako, ganyan. Pangalan ng brand nila, SMPO, Simpo. Mga disposable vape. Mga vapes. So, nakakatuwa simpleng conversation na ngayon. Ngayon, may distribution na kami ng Simpo sa Siargao. So, nag-ooperate na yun doon. Nagbebenta na kami doon. Dahil lang doon sa moment na yun. Pero hindi ko naman unexpected talaga naman yun, unexpected. No? So, natutuwa naman sila. So, usap kami. Hanggang sabi nung isa, yung relatives daw nila, yung kanyang cousin at yung mga iba pa nilang kamag-anak owns a toy factory. Oh. Sabi ko, grabe to. Ko Lord, thank you. Eto na. Sabi na, Jason, is it okay? We'll book a good hotel for you. We'll take care of you. And then tomorrow morning, we go to, nakalimutan ko yung pangalan ng probinsya eh. Grabe, 4 na oras. Ang layo mula sa Shenzhen. Kasi yung area na yon, dun yung mga toy factories. Binook gabi, dinner, nilibre nila ako ng dinner, mamahali restaurant, sarap. Ako naman, parang, siyempre, gusto mo mag-ambag, ayaw nila, gusto nila talaga. Tapos binook nila ako sa hotel. Kasi nalaman nila yung hotel na hindi ako na pinag-stayan mo. Nalungkot sila, parang na-bad trip nga sila na parang, grabe naman yung hotel na yun. Pero in-explain nila sa akin na yung binook pala na hotel, mali talaga. Hindi talaga siya pang foreign, pang local lang siya. Di ngayon, grabe yung hotel ko, ang ganda. 5-star hotel, kaya totoo ako, jacuzzi Perks, no? ba?
Sarap. Perks. Oo. Ibig sabihin, dun pa lang, nalalaman ko na parang nasa tamang landas ka. You're in the right track. Alam mo naman kung smooth eh. Kung smooth sailing, okay ka. Pag medyo, parang, liko, ganyan. Reroute, ganyan. So, nangyari, kinabukasan, nag-travel kami. Alam mo, nagmamaneho ng sasakyan, yung may-ari ng factory pa. Parang nakakahiya. Sila pa yung nagdala. So, pagdating doon, inintroduce kami din sa may-ari ng factory. Tapos, meron dong isang building. Laki. Showroom lang siya. Na lahat ng toy factory sa buong China, naglagay doon Ng laruan. ng laruan. So, papasok ka sa loob, meron kang cart. Tapos, kuha ka lang. Lagay mo sa Parang cart mo. shop all you can. Oo. Pero hindi mo pa bibilin yon. Kukunin mo lang siya. Tapos, dadalhin dun sa kung saan man yon, i-scan yon. Pag na-scan na yung bawat toy, pag na-scan na, ibibigay sa'yo ngayon yung prices Nice. through email. Yung wholesale, yung presyo na talaga nila. Tapos, pag mas madami pa, pag mas bulk pa yung orders mo, mas mabawas pa. So, napapag-ara-aralan na. Tapos, sa pag-ikot ko, dinala ko sa isang factory kung paano ginagawa. Kasi dahil gusto ko rin nga mag-manufacture ng sariling toy. Yung mga mold, yung process ng mga nag-a-assemble. Lahat, no? Oo, yung planta. Internal. Tuwan-tuwa ako. Thank you. Maraming salamat. Tapos, nung nagto-toy hunt na ako doon, bigla akong parang napagdesisyonan na talaga na, teka, eto ako pala. Yung hilig ko sa toys, mahilig ako sa mga DIY at saka yung mga ina-assemble. Ayokong bumili ng toy minsan na gawa na. Gusto ko bumili ng toy na manggagaling na ako yung gagawa. So, maganda siyang bonding with the families. Right. Maganda siyang sa brain development ng bata. Tapos, bukod doon, hobby siya ng mga adults, lalo yung mga extreme na binubuo na. Yung talagang matitindi na tulad nitong race car na yan. Isipin mo, remote control din yan eh. Pag nabuo mo siya, pwede mo pa siyang i-remote, tapos maganda siyang pan-display. So, ano nangyari? May na-discover ako doon na mga educational toys na parang i-build mo na sarili mo. So, doon ako nag-focus. Nag-gather ako ng mga ganon. So, yung toy syrup, isa siyang, parang nagsispecialize siya sa mga toys na parang kailangan mo gamitin yung imagination. So, kailangan, hindi ka lang magkakaroon ng laruan, bubuo ka pa ng laruan mo sarili. Jason, may tanong ako sa'yo. Sorry to cut you off. Ano ang vision mo rito sa bagong business na ginawa mo? So slowly, nakikita natin yung pattern. Nagsimula siya sa pagiging passionate ko sa toys, Right. di ba? Hanggang sa napapansin mo, anong klaseng business model yung gusto mong gawin, di ba? So, although si Toy Syrup naman, nagkikater pa din ng mga collectible toys, pero hindi siya ganun ka-focus doon eh. Biglang dun mo masusumpungan kung anong, para sa restaurant, diba? Sobrang dami restaurant. Dami. Pero biglang masusumpungan mo sa journey mo na, shit, gusto ko maging Japanese restaurant. Di ba? Parang ganun. Pero nung nagtayo ka ng Japanese restaurant, or itatayo mo pa lang, hindi mo pala alam sa sarili mo na hindi pala yun talaga. Ang gusto mo lang pala talaga, something with noodles. Di ba? Ganon. Kaya ka lang nag-Japanese resto kasi gusto mo lang ng noodles. So hanggang sa ang ending, makapag-come up ka ng sarili mong noodle house na nagkaroon ka ng adobo noodles. Parang ganon. Parang ganon yung nakikita ko dun sa nangyari sa akin na yung link, yung common denominator niya, di ba? Iisa, pero saan ka nagsispecialize? So, yung naging business model ko, lahat ng mga DIY ng mga toys, lahat ng mga ina-assemble, binibuild. Tapos, yun nga, magkaroon ng isang hobby shop
na parang cafe. Wow. So, isa siyang isang area na nandun, makikita mo lahat yung gallery, makikita mo lahat ng gusto mong i-build. Gusto mong gumawa ng Eiffel Tower, gusto mong gumawa ng Statue of Liberty, o kung ano-ano man, o Titanic, o gumawa ka ng mini houses tulad nito, Batmobile, tas ito yung mga flowers. Ayan, pwede tayo kumuha ng isa. Ito na lang, si Sunflower. Sunflower. Yan. Actually, madami pang klase to. Meron pa tong mga malalaki talaga eh. So, pwede kang pumunta din sa shop. Tatambay kayo with your friends, with your families, kasama mo yung anak mo. Kasi yung mga ina-assemble naman na ganito, may iba-ibang level yan eh. Ng kung ano yung kaya nung sa edad ng tao. Halimbawa, ito, kaya to ng 4 years old. 5 years old, makakagawa siya ng kotse dito. Ito, mga 6 to 6 years old and up, kaya nila gawin tong bahay na to eh. Tapos, ito, educational toy, kaya yan ng, mga ganun, mga grade 2 and up. Sa mga schools to, mas okay to sa mga eskwelahan. Private schools, sa public schools, pwede ginagawa nilang project yun. Ang question ko, anong goal mo from here on since may business ka na and I wanna congratulate you for really Thank you. these are really nice. I'm kid at heart and ano ang goal mo para sa negosyo mo this time? Ako, gusto ko maka-establish ng sariling community ng ganitong klase ng hobby. Although marami naman na nagbi-build, di ba? Pero gusto kong maagawa ng tulad nun, yung concept, yung ang store ko, di ba, na ganun, yung parang hobby shop, cafe. Actually, wala talaga siyang kategorya eh. Kaya hindi natin alam kung saan natin siya ilalagay. Kasi hobby shop, andyan yung mga toys, tapos may coffee, merong drinks and all. Tapos, pwede silang magbuo. So, pupunta kayo doon ng kaibigan mo. Tara, gawa tayo ng flowers habang nagkukwentuhan sila, nagbi-build, nagkakape, nagbi-beer. O yung mga parents na punta tayo doon, let's create something. Kasi, alam nyo, lalo sa mga parents, no, sa bata, hindi mahalaga yung toy eh. Makakalimutan nila yan eh. Ang hindi nila makakalimutan yung moment na naglaro kayo. So, kung paano nyo binuo together yung toy, yun yung dadalhin nila sa paglaki nila. Baka makalimutan na nga nila itsura ng bahay na ginawa nyo. Pero, ang hindi nila makakalimutan, yung laruan, yung moment na binubuo nyo siya. Actually, yung pinsan ko, andito si Kuya Borns, ang hindi ko makakalimutan, hindi ko na makalimutan yung laruan na tagagawa ko ng toy yan eh. Nung maliit ka. Nung maliit ako. Di ba kuya, yung nagbubuo ng baril-barilan. Pag sinabi kong, kuya, gawa mo naman ako ng baril-barilan, gawa sa saging. Nagagawa niya yung Uzi, Armalite. Hindi ko na maalala yung tsura ng toy eh. Ang naalala ko, yung moment. Yung moments. Na ginagawa niya sa akin yung laruan na yun. So, napakahalaga na nakikipaglaro kayo sa bata na i-maximize nyo yung na yun, yung time na yun. So, yun yung konsepto nung store ko. Yung shop or whatever you call it. Parang ganun. Do you think, Jay, may calling ka dito sa ginagawa mo? Yes. Why? Actually, ang pinaka-goal nito at the end of, endless naman to eh. Yes. Pero gusto ko dumating sa point na pag okay na, give back na. Balik na tayo. So, ako, ang una, sa akin, maano ako sa bata eh. So, pwede kong gamitin yung toys para sa mga bata na mga magulang na hindi makapag-afford ng toys, di ba? Or, pag pinalad pa tayo, kung ano pwede nating tulong, di ba? Pero, syempre, pautay-utay siguro, di ba? Ganun naman yung pag may ginawa kang mabuti, di ba? Babalik din naman sa iyo kabutihan eh. Although meron akong nakilalang negosyante, sa sobrang kadalaan niya siguro sa failure. Sabi niya, hindi talaga totoo yun eh. Pag gumawa ka na mabuti,
babalik sa'yo mabuti. Kasi minsan nakakaranas tayo, gumawa ka na ng mabuti, babalikan ka pa na masama. Kaya minsan, ang paggawa talaga na mabuti, huwag kang mag-expect ng kapalit. Gumawa ka na mabuti kasi gusto mong gumawa na mabuti. To satisfy your spirit, yung faith mo, or you do it for God. Huwag mo siyang gawin sa tao, di ba? So, ginawa mo, tumulong ka kasi kailangan mo tumulong, di ba? So, yun yung pinaka-goal ko. May gusto ko itanong sa'yo, kung meron ka ngayong kausap na gusto magsimula ng negosyo gaya mo, anong may papayo mo sa kanila? Ako, siguro, siguraduhin yung, una-una, ready kayo sumugal. Ang sinusugal kasi sa negosyo, hindi pera lang eh. Susugal mo yung oras mo, babalansihin mo yung oras mo sa pamilya mo, sa karir mo. Kasi, ako, hindi ko pwedeng i-give up yung karir ko dahil nagnenegosyo ko eh. Kasi, kailangan mo ng fallback. Kailangan meron kang fallback. Hindi pwedeng dito ka na, iiwan mo na. So, kailangan malakas ang loob mo mamunan, ready ka emotionally, physically, 'di ba? Hindi lang kailangan yung katawan mo, capable ka ba mag-travel o baka meron kami ng maintenance, di ba? No. Yung physical mo. Tapos, yung purpose kung bakit mo ginagawa yung negosyo mo. Kaya nga tinanong mo ko anong goal mo eh. 'Di ba? Ba't ka ba nagnenegosyo? Gusto mo lang bang magkapera? Parang hindi naman ata sapat 'yun, na pera lang, 'di ba? Parang kailangan gumawa ka ng legacy mo, gagawa ka ng sarili mong legacy, 'di ba? Kung ano yung gusto mo mangyari. Tapos, napakahalaga na kung ano yung negosyo papasukin nyo talaga gusto mo. Hindi mo kasi mawawalan ka ng mawawalan ka ng drive pag hindi mo gusto eh yung ginagawa mo eh. So yun, tapos balance. Sobrang importante ng balance. Ako nga sa totoo lang ang dami ko nang hindi nagagawa eh. Dahil sa pagnenegosyo, career, pamilya, dami na. Marami na akong hindi magawa. Thankful lang ako na yung trabaho ko, parte kasi nung travel eh. So, yung mga bagay na binabayaran ng tao para gawin, sa amin, kabaligtaran. Kami yung babayaran para gawin yun. Diba? So, yun naman yung maganda sa linya ng sining. Parang ikaw yung babayaran para gumawa para dun sa, diba? Halimbawa, sa mga videographers, magsushoot sila ng concert ni Gary B, for example. Isipin mo yung mga tao nandun nagbayad. Pero kayo na yung binayaran, nakanood ka ba ng concert? Parang ganun siya. Yun yung pinagpapasalamat ko. Tapos, ayun, yun yung feeling kong para sa akin advice sa mga magnenegosyo. Ano ang legacy gusto mong maiwan? Sa pagnenegosyo? Yes. Ano yung gusto mong legacy? Yun Siguro kasi ang sinespread ko sa business model ko, fun. At saka, building not just the toy, but building relationships. So, more on social, related toy. So, gusto ko maging legacy ko na yung negosyanteng si Jason, ang saya ng negosyo nun. Nakakatuwa. Parang ganon. Kasi isipin mo nasistress ka na nga sa negosyo, sana yung negosyo mo, anti-stress. Diba? Ito, anti-stress to eh. Minsan nga, pag nasistress na ako, kahit nagbubuo ako ng sarili ko eh. Pag may bagong dating na laruan na kailangan naming pag-aralan, nabuo nakaka-excite. Ano yung darating? Yan natin. Bubuo kami. Gundo! Ito. Nag-enjoy ako sa negosyo ko. So, yun. Siguro gusto ko yung maging legacy ko na spreading fun and building relationships. So, connecting with people, ganyan. What's next for Jason? In the next, let's say, 5 years, 10 years. 5 years, billionaire na ako. Yeah.
Mag-aim ka rin lang, di ba? Yes. Todo mo na. Ayun, tapos, ito lagi napapag-usapan yung one step at a time. Alam ko may goal tayo na sobrang ganda, pero wag kayong magbabad doon masyado. Baka kasi nakaka-stress yun. Kasi ang tagal pa nun eh. Tapos nandun ka na. Wag muna. Dito ka pa eh. Step. Enjoyin mo pag na-achieve mo. Kaya sabi ko kanina, nung nakabenta ako ng ganung halaga, in-enjoy ko. Pero sa paningin ng iba, maliit pa. Teka, nagsisimula ako eh. Yung baby steps ko, masaya ako eh. Yung bata nga na natutong manakbo tuwan-tuwa na eh. Syempre, yun nandun sa stage eh. Na masaya siya, nakakalakad na siya eh. Alam nga namang isipin niya pa yung mag-skydive agad, di ba? Hindi niya, mape-pressure siya. Matatakot, baka himatayin pa yung bata, di ba? So parang ganun din. So slowly, masaya na ako ron. Hindi, wala na akong problema doon. So hanggang makikita mo na lang, titingin ka, ang layo ko na. Malayo na pala yung malayo na pala yung narating ko. Ayun, yun yung May gusto ka bang pasalamatan sa lahat na naging journey mo? Naku, napakarami. Sino? Well, unang-una syempre, si Lord, di ba? Yung buhay muna, nagbigay ng buhay. Yun muna. Wala naman yan kung wala kang buhay. Siguro, unang-una, syempre, si Lord. Tapos syempre, unang-unang maniniwala, support system mo, pamilya mo naman Although nakakarinig ako, minsan pamilya pa yung magda-down sa'yo. Di ba? Nakakaranas tayo ng ganon. Pero mostly naman, di ba? Pamilya mo susuporta sa iyo Tapos, isa sa pinakamahirap na pala, singit ko na lang din. Bihira yung sobrang konti o minsan wala pa nga na maniniwala sa vision mo. Hindi nila makikita. Walang makakakita talaga. Pakahirap. Laging sasabihin, naku, wala yan. Naku, hindi nila makita Hindi ko linya yan ang dami, hindi nila makita na kung ano yung, ikaw lang kasi nakakakita nun nung mangyayari. So, huwag kayong bibitaw doon. Tapos yun, pamilya, gusto kong pasalamatan yung mga mentors ko. Diba? Sa pagnenegosyo, ayan, si Donna May Miranda, si Richie Diquina, si Nixon Cruz ng Entoys. Dami. Sobrang dami. Pero, alam nyo na kung sino kayo, yung mga tao na yun, na malalapit sa akin, na talagang, ang isang bagay, hindi mo kaya mag-isa yan. Hindi yan. Walang negosyanteng nagtagumpay ng siya lang. Wala yun. Hindi ako naniniwala dun. Ang taong nagtatagumpay, meron diyang nakatulong, nakaagapay. Mga staff mo, di ba? Mga ganun. Simpleng bagay, mababaliw ka, mamatay ka, magpatakbuhin mo yung kumpanya mo, 'di ba, nang ikaw lang. So, yung mga taong naandun, mga tumutulong, si Kuya Borns, laging kasama ko yan kung saan. Buhat dito, buhat diyan. Naniniwala na, maganda yan. Parang feeling ko nga kahit pangit, maganda. Yes. Ayun na yan Pero, di ba, kailangan mo ng ganun. Kailangan mo ng suporta na ganun. Ayun, maraming salamat ito sa negosyo to Marami pa akong pasasalamatan sa career ko. Sobrang dami. Pero dito sa pagninegosyo, yun, yung mga mentors ko, sobrang papasalamat ako dun sa mga yun. Pero kung merong isa ngayon na talagang tumatak sa buhay mo, na bumuo bilang maging si Jason Fernandez, sino yun? Wow, kabuuan, pas career and God is already part of it, but if my there's one gosh. person that you are always grateful of in the most of your life, sino to? Bayan, sobrang hirap naman yan. Sa isa lang. Grabe naman sa isa. Yung talaga nag-iwan ng marka sa'yo mula pagkabata mo. Pagkabata. Mula pagkabata. Kasi kung pagkabata, ang kasama mo lang naman mula pagkabata, magulang mo Wala naman kasi akong kapatid Right. Kasi lumaki ako sa mother and lola So wala akong basihan kung saan ako huhugot ng Siguro sa kanila. Kasi ang tanong mo kung mula pagkabata, sila yun
Yung mula pagkabata, sila yung ano ko, sila yung inspirasyon ko. Hanggang ngayon naman, sila yung sa kanila ako natuto, lumaban sa buhay. Sobrang fighter yung dalawa kong ano eh. Asawa na sundalo yung lola ko, anak na sundalo yung nanay ko. Yung discipline ko, iba. Kung hindi ako nakinig sa kanila, malamang pariwara na ako ngayon. Tapos, yun, sa paglaki ko, doon na mag-mature naman ako. Ang laking naging impact sa akin nung mga naging kabanda ko sa River Maya talaga. Yung tatlo, si Japs, Mike, and Mark. Okay. Kasi yun yung transition ko ng ano eh, pag-mature eh. Yung 17, after 5 years yun eh. 17, 18, 19, 20. 21, mag-22 na ako nung wala na ako sa River Maya. Sila yung kasama ko halos araw-araw na senior sa akin, mas nakakaalam. Sila yung nag-feed sa akin ng pagkakamali, mali yan, ito, yung mga importanteng bagay like courtesy, pagmamahal sa craft, pag-alaga sa sarili, napakarami, skills, experience, apakalaki na utang na loob ko dun sa mga taong yun. Nung papasok na ako sa pag-mature ko as bilang isang tao. Ako nga, Anong message mo sa mga taong to, Jason? Ayan sila. They're watching you now for sure. well, sa parents ko, maraming salamat. Salamat sa inspirasyon. Camera number 2. Sama ko dito. Ayun, salamat sa pag-aalaga ninyo. Kasi hindi madali yung pinagdaanan nyo eh. Para palakihin ako eh. So, sobrang good job kayo sa pagpapalaki sa isang tulad ko. Hindi man ako naging perfecto, wala naman. Marami akong hindi magandang klase sa pagkatao ko. Pero masasabi ko naman na kahit papano, andito ako, lumalaban, marunong bumangon, marunong makipagsapalaran mag-isa. Kasi yun yung pinagpapasalamat ko sa kanila. Fighter pareho eh. So, kaya malakas siguro loob ko palagi. Siguro dahil sa kanila. Maraming salamat at syempre habang kayo'y nabubuhay, andito ako, 'di ba, para sa inyo. Doon naman sa mga kabanda ko, actually mahalaga sa akin yung mga kabanda ko ngayon, si BJ, Jared, Kiel and Chris sa Santa Maria. Sila na talaga yung kapatid ko eh. Sa industriya na 'to. Sila yung parang kadugo ko na. Wala na akong ibang kapatid sa industriya kundi yung 4 na yun. Bukod sa mga PA namin. So maraming salamat sa mga katrabaho ko sa industriya, ayan, mga bandmates ko. Hindi ako mahuhubog ng ganito. Sa pagtatanghal ko, sa paggawa, paglikha kung hindi dahil sa kanila. Yung sinasabi ko kanina eh. Hindi ka magiging ikaw kung wala talaga yung mga taong yun. So, ayun, sa mga dati kong former bandmates ko, yan, kila Mark, Mike, Japs, salamat kasi hindi ako magiging ako ngayon kung di dahil sa kanila. Ang pinaka-ayokong katrabaho ngayon, kung sino ako noon. Dahil nabanggit mo yan. Ganun ako. Dahil nabanggit mo yan. Jason, ano ang message mo sa 17-year-old self mo? Anong payo ibibigay mo sa kanya? Okay. Siguro sabihin ko, Jason, wag kang matakot magkamali. Yung kasi yung fear ko nun eh. Laging takot na takot ako magkamali, takot na takot akong maikumpara, takot na takot akong madapa. Masyadong malamya yung mga tuhod ko sa lahat ng mga challenges na dumadating. Siguro sabihin ko sa kanya, wag kang matakot. Mas okay na nagagalusan kaysa makarating ka dun sa pupuntahan mo na wala kang sugat. Ang hirap nung kahit sinong spoiled brat na dalhin mo dun sa lugar na yon, hindi makakasurvive. Kaya mas magpasalamat tayo pag tayo nakakatanggap ng failure. Pwedeng iwasan kung may iwasan, mag-ingat. Pero pag nakaka-encounter tayo ng sugat, dapa, galos, okay yun, kasama yun. Mahirap.
Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa lugar na yun kung di ka handa. So, Jason, ganun. Okay lang magkamali, huwag kang matakot. Di bali. Di baling mapahiya, di baling husgahan ka. Okay lang. Mas okay yan. Diyan ka titibay. Okay. So, saan natin makikita yung lahat ng mga merch mo and mga toys mo? Alright, eto. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong iba-ibang klaseng toys. So, gano'n sinabi ko, meron pa rin tayong mga collectible toys, yung iba mga rare, tulad nitong Doraemon na yan. Hindi yan na-release dito eh. Sa China lang ni-release yan eh. Na collaboration ng McDonald's yan. Tapos ito yung art toy doon, yung isang sikat na art toy doon, yung Cosmos. Binibuild din siya, binubuo. Yeah. Si Shin-chan, kilala naman natin. Actually, madami pa eh. Ito lang yung nadala ko. Meron din dito. Ito talaga, medyo mahirap-hirap to. Yung official mascot ng Beijing Olympics Maybe we 2022. should get it, no? Oo. Pagda natin sa... Pwede. Kasi these toys are very close to my heart. I love toys. Ayan. Pagda natin. Ayan yung isang to. Ayan. Saan kanila mapafollow? Tapos, social media? sa social media, Toy Syrup sa Facebook. Okay. Nandun yung mga information, nandun din yung website. Pag gusto nyong, kahit wala dun sa page, yung specific toy, pwede kayo mag-PM. Yeah. Pwede nyo sabihin sa akin. Pwede ko hanapin yun para sa inyo or kung ano yung kailangan nyo, pwede kong i-provide yun. Tapos yun, mostly yan, yung mga educational toys, mga wooden toys, ano naman ata yun mamaya, no? Shoot naman yan. Meron kasi ako mga toys dito na, tulad nito, itong kotse na to, gawa siya sa kahoy. Pag binili siya, ganito yung tsura niya. So, tatanggalin mo pa siya dun sa pinakalalagyan. Tapos, meron siyang dynamo na parang makina niya. May wire. So, yung bata, yung isi-series niya dito, very basic lang. Nakakabit na naman yung wire dito sa lagayan ng batteries eh. So, ipapasok lang dun sa, alam mo, yung dalawang ganun ng dynamo, shoot mo lang. Under na yan, tapos lalagyan mo ng AA ng battery. Takbo na siya. Ayan. Yes. Yeah. So, yes. Ayan, ito yung mga toys na Toy Syrup. pwede nilang, kasi ito, yung mga houses, i-build. Wala lang ako sample dito nung Kasi pag binili nyo to, parang ganito lang din yan. Oo. Basta, ganyan lang kasi, para lang siyang notebook. Parang notebook yung kapal niya, yung laki notebook. Pero pag in-assemble nyo, magiging 3D. Para sa mga kids and mga parents, no, na Sa gusto mga parents, mag-bonding pwede with nang the buuhin. kids. Kindly imagine, itong mga ganito, nagre-range lang to sa 50 pesos. Yeah, wow, that's very affordable. 50 pesos. Ito, mga ganun din. 40? Yeah, importante kasi 35, 40. affordable yung price. Oo. Tapos ito very cheap. Sobrang mura lang nito, mga nasa ganun din. Ito naman, activity game. Yes. Parang, ang gagawin nito, parang nasa barrel yung pirate. Tapos yung barrel, to sasaksakin mo ng mga kutsilyo. Kung sino matsyempohan na mas masaksak niya yung kutsilyo, tatalsik si pirate. Kung sino yung makakatch nung pirate, siya yung panalo. So, parang mga ganun. Pero imagine at the price of magkano lang to. Yeah, at least very affordable, no? Oo. So you can invite everybody to Yeah. support your startup business. Yan. Guys, inibitahan ko kayong lahat sa Toy Syrup. Nagko-customize din kami ng mga toys kung gusto niyo ng mga laruan. Actually, may mga partners si Toy Syrup sa mga restaurants na naglalagay sila ng mga parang Happy Meal, Fun Meal, Kiddie Meal, parang ganun. Yung mga menu nila na associate, nalagyan nila ng toys sa sobrang murang halaga. Mag-PM lang kayo sa page. At yun, pwede tayo mag-usap. Sagot ko naman ako nang bahala dun sa presentation, sa display dun sa store. Actually, very simple lang. Parang ganito lang naman yan. Silalagay lang yung mga toys. Pwede yung maglagay ka ng spaghetti and fries and then lagyan natin itong toy. Alam nyo yung mga bata. That was fun, yeah. Pag pumasok sa sa kahit anong food chain. Kasi Yeah, sa restaurant kasi, wala silang iba nakikita kung hindi pagkain. So may isang section doon ng laruan na nag-iisa-isa.
Hindi tulad ng bata pag pumasok sa isang toy store, nalilito sila eh. Hindi nila alam kung anong gagawin, kung anong kukunin. Parang pare-pareho sa kanila. Pero sa mga restaurant, fast food, yun lang yun. Focus sila doon. Gusto ko yan. Hindi ka na mag-iisip ng papakain mo sa anak mo, kung anong pagpipiliin mo. Ay, salamat. O, yan, Happy Meal. O, kumain ka na dyan. Ayun na. So, pwede rin natin nakikipag-collaborate kami doon. Actually, magsa-start kami. Meron kami sa Yasis Restaurant. Shoutout kay Sir RJ. Yun, maggagawa na sila ng meal para sa mga laruan. Alright. One last question before we wrap up the session for our Bondcast Episode 1 premiere. What is your biggest motivation to give to other people who's gonna be watching the show? Nabanggit ko na. Pero, ito kasi, depende sa tao, feeling ko, no? Iba-iba tayo ng kinalakihang environment, eh. So, sa akin, nagmo-motivate sa akin yung pamilya ko, eh. Mahahanap mo yung motivation mo pag nalaman mo muna kung ano yung purpose mo. So, find your purpose and then yung motivation, susunod yun. Kasi kung alam mo na kung ano yung purpose mo, pupush ka na. Pupush mo yung sarili mo. Kasi motivated ka dahil, yun na yun. Yung dahil, hindi ko masasagot yun. Kayo makakasagot nun dahil. Kasi, hindi ko maalam yung buhay nyo eh. Kung anong klaseng buhay kayo eh, di ba? May mga taong hindi sila family, hindi pamilya inspirasyon nila. Inspirasyon nila makabuo ng empire, di ba? O magkaroon ng sariling condominium, hindi ko alam. Ferrari, hindi ko alam. Basta, yun yung mapagpamotivate sa inyo, depende. May mga materialistic person, yun yung gusto nila. So, wala masama doon. Kayo yun. So, yun. Find your purpose, then dun yung malalaman kung ano yung makapagpamotivate sa inyo. Ako sa akin, personally, my family, my kids, and my passion. Your toys. My toys. Thank you so much, Jason, for joining Thank you, Bondcast. Bond. Yes, our premiere episode. Thank you. Salamat. It was a wonderful time with you. Thank you for having me. Salamat. Thank you so much, guys, for tuning into our first episode. See you on our next episode. Don't forget to grow, inspire, and motivate other people. Bye for now.